Paano maglagay ng products na gusto nyong ibenta sa inyong Amazon store? Yun ang matututunan nyo sa video na ito. So huwag kayong aalis ha, tapusin nyo to. Hi, si Coach Jonel po ito, and sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng products sa Amazon. At hindi lang yon kundi yung catalog part ng Amazon Seller Central. Okay? So para maintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin, punta na tayo sa screen ko. So yan, ang una nating pupuntahan ay yung catalog, okay? So punta muna tayo sa add products. So ganito ka magdadagdag ng products. Ngayon, merong add products dito, tapos merong add products dito na shortcut. So kahit alin dyan sa dalawang yan yung i-click mo, pareho lang yung mangyayari, okay? So ngayon, hindi ko muna idadaan dito kasi gusto ko makita niyo tong menu, okay? Pero again, pareho lang yung mangyayari diyan. So i-click natin yung add products, okay? Yan, click natin, okay? Tapos ayan, napunta tayo diyan. So ayan, I'm sure na kung pinapanood mo tong channel na to, nakita mo na tong part na to dati. Pero ngayon, medyo lawakan natin ng konti, okay? So una dito, okay, pwede kang mag-paste dito ng ASIN, ng title at ng mga keywords, okay? So, dun sa video ko na nauna, ito meron akong sample product dito, okay? So, kinuha ko yung ASIN, tapos pinaste ko siya rito para makita ko yung product kung ano siya, kung gated siya or ungated, ayan. So, yun, makita niya na okay siya, tapos new, okay, sell this product. So, ito nga, makita niyo na dito, kailangan mong ilagay yung SKU. So, ito lang naman mga star yung required, okay? Kung FBA ka or FBM yan. Mamaya, ipapakita ko. So, yung SKU na yan, hindi siya required, pero mag-a-assign yung Amazon ng random SKU. So, makikita nyo kung anong significance ng SKU na yan. Tandaan nyo na lang, okay? Lalabas din yung aking inventory video, okay? So, yung random SKU na i-generate ng Amazon, so, yun yung magiging SKU ng product. So, kung ako lang personally, mas gusto ko na ako yung mag-assign ng SKU. So, ang usual na na naming ko is yung ASIN. Tapos ayan, ASIN. Tapos nilalagyan ko ng date. Kunyari, ang date ng recording nitong video na to ay 8/03. Okay? Tapos 24 kasi 2024. Tapos nilalagay ko yung initials ko. Okay? So, yan usually yung naming system ko, yung paglalagay ko ng contribution SKU. Kasi parang para sa akin, okay, gusto kong ipakita sa kliyente kasi nga VA ako, nagsosource ako for my clients. So, gusto ko na makita nila na ako yung nag-source nito kung kailan ko siya na-source, okay? Yan. Yun ang ginagawa ko. Ngayon, pwedeng gawin nyo, kunyari kung shorts siya. So, pwedeng ilagay na blue shorts, alam nyo yun? Blue shorts. Pwede rin, it doesn't matter kung ano ilalagay nyo dito, okay? So, it can be anything alphanumeric code, okay? Ang point ko lang dito na gusto kong sabihin is, parang ilagay mo yung identifier, yung pagkabasa mo niyan, malalaman mo kung ano yung product na yon. Diba? Pag nakita mo siya parang, okay, sige, parang ganun. So, gamitin mo siya as an identifier para sa'yo. Okay, makikita nyo sa inventory kung bakit, kung bakit ko binibigay itong tip na to. So, abangan nyo yung video na yan, okay? Tapos, quantity, magkakaroon ka lang ng quantity kung FBM yung gagawin mo. Okay? So, kunyari dito, Amazon will ship and provide customer service. So, pinipili ko yung FBA. Okay? So, mawawala siya. Nakita niya, nawala siya, di ba? Tapos, dito, okay, ilalagay ko yung presyong gusto ko. Okay? Kunyari, gusto ko siyang i-price at 49. Okay? 49. Makita niyo naman yung current price dito. Ayan. Diba, new 45. So, kung gusto kong 45 yan, pwede 45.14. Pwede kong presyohan ng any price, okay? Wag lang super taas at wag lang super baba. Paano ko malalaman kung super taas or super baba? Merong ina-assign yung Amazon na parang competitive price, okay? Kung masyadong mataas yung presyo mo, sasabihin niya sa'yo. Pag masyadong mababa, sasabihin din niya sa'yo. Tingnan natin, Gawin natin yung $1,000 ito, okay? Tingnan natin kung mag-warning yung Amazon. Mukhang hindi. Gawin natin 5 million. Tingnan lang natin kung ano mangyayari. Ayun, nakita nyo? The selling price was identified as a potential high pricing error. Nakita mo? So, ayan. Warningan ka ng Amazon kung masyadong mataas yung presyo. Okay? Pero for most cases, kunyari 50 lang. Ayan. So, pagka nag-click out ka, dapat mawala na. Ayan, makita mo, nawala na siya. Okay? So, warningan ka naman ng Amazon kung feeling niya masyadong mababa yung presyo, masyadong mataas. Okay? Tapos, dito, okay, offering yung currency conversion na yan, kunyari nagbebenta ka sa ibang sa ibang marketplaces. Pero sa ngayon, hindi mo na dahil US lang naman ang focus natin, okay? Tapos, offering condition type,
syempre kung new item yan, new mo siyang ibebenta, so new. Ngayon, kung nagbebenta ka ng ng mga used, so pwede mo siyang close ko yun, inex ko. Tapos sa drop down, pwede kang mamili ng condition. Kasi parang wala kailangan ko yatang mag-search. Tingnan natin kung available lang ang used. So wala, ayaw niya. Pero normally makita ka ng iba't ibang options dito maliban sa new. Pero sa case na to, ang gusto lang ng Amazon ay ibenta mo yung bago. Okay, new condition lang. Tapos again dito, kung gusto mo ng ng FBM, okay, yan, ipiliin mo yan. Kung gusto mo ng FBA, piliin mo yan. Ngayon, kung di mo alam kung ano yung FBA at FBM, so siguro mas maganda kung papanoorin mo tong video na to mamaya pagkatapos nitong isang to para maintindihan mo kung ano yung pinagkaiba ng FBA saka FBM. Okay? So, going back, ayan, so dito makita nyo na merong mga Canada, Brazil, Mexico switches. So, mahirap kasing i-compute kung magkano yung profitability sa ibang mga marketplaces. And to tell you honestly, hindi ako sanay na magbenta sa ibang marketplace. So, hindi ko alam kung paano ko ipepresyo ito ng profitable. Para sa akin magulo, hindi ko maintindihan. Plus, pwede ako ma-charge ng extra sa mga marketplaces na yan. So, i-off ko siya. Okay? At least yun ang gagawin ko, okay? Mahirap kasi yung magbebenta ka dyan, akala mo kumikita ka, pero dahil may mga fees pala, hindi pala. Okay? So, dito ay, i-click ko lang yung save and finish, and mapupunta na siya sa inventory ko. Okay? So, hindi ko isa-save and finish no kasi baka makakuha ng email yung may-ari ng account na to, magugulat siya. Okay, so ayoko naman. Pero pag sinave and finish mo yan, minsan, meron pang ibang options na lalabas. Okay? So, pag may yung mga ibang options na yan, kung minsan na lumalabas, ay kunyari kung dangerous goods siya, so may mga sasagutin ka. Hindi ko nga lang siya maipapakita sa inyo ngayon, unfortunately. Kasi nga hindi ko account to. Ayoko naman na ma-alert yung may-ari na account, parang bakit may nangyayaring ganito sa account ko, parang ganon. So, baka matakot siya. So, hindi ko nagagawin, unfortunately. Sorry po ha. Tingnan nyo lang po sa ibang mga resources kung ano yung mangyayari after nito. Pero as far as I'm concerned, so pag sinave and finish mo yan, so may lilitaw na window kung minsan na mga options, minsan wala. So pag sinave and finish mo yan at wala nang ibang kailangang gawin, wala nang kailangang i-provide na information, so yun, mapupunta na siya sa inventory. Okay? And take note pala, hindi mo kailangang bumili ng products, hindi kailangan nabili mo na yung products para ma-list mo siya. Actually, the reverse is ideal. Ibig sabihin, mag-list ka muna ng product bago ka bumili. Bago mo i-finalize yung purchase mo ng product, balikan mo siya, tignan mo yung inventory. Ipapakita ko sa inyo yung inventory in another video. Tignan mo yung inventory kung andun pa rin siya, kung maayos pa rin siya. Kasi minsan may error na lalabas doon or issue or problema after mong i-list. Hindi agad lalabas, minsan after 5 minutes or 15 minutes, parang ganon. So, bago mo i-finalize yung order mo sa store na pagkukuha na mo ng product, check mo muna yung inventory mo. Okay, para siguruhin mo na maayos siya. Okay, bago mo bilhin. So, ipapakita ko sa inyo yan sa ibang video. Okay, don't worry. So, ngayon, alam nyo na paano mag-list. Online arbitrage style. So, balik ulit tayo sa menu ha. So, Amazon Seller Central. Okay. Tapos, balikan natin ulit yung add products. Kasi, meron pang ibang options dito, hindi lang naman ASIN. Ang pinakita ko lang sa inyo ay yung, parang online arbitrage style na ASIN. Pero pwede ka actually mag-search dito ng kunyari, red dress. Okay? Kunyari yan. 'Di ba? Makita ka tapos makita mo yung listahan ng mga products, 'di ba? And by the way, pwede ring multiple. Kunyari multiple ASINs, lagyan mo lang ng comma. Parang ganon. Kunyari itong ASIN na to. Tapos meron pang ibang ASIN. So wala akong example ngayon, pero kunyari yan. Okay, tapos ilagyan mo lang ng comma tapos yung next ASIN. Tapos lagyan mo ng comma, next ASIN. So pare-parehong ASIN yung pinapakita ko pero ang ibig ko sabihin is ganito ginagawa, isunod-sunod. Up to 20 yata kung di ako nagkakamali. So, may limit siya kung ilan yung pwede mong tignan minsanan. Pero yan, pwede ka mag-look up ng multiple products, okay, by ASIN or by title. Okay? Tapos kunyari, pwede rin description and keywords. So kunyari, naghanap ka ng blue shorts naman. So, blue shorts, di ba? So yan, tapos submit mo, ayan, pwede ka mamili dyan, tapos or pwede mo i-submit. Tapos makita mo lahat ng may blue shorts sa Amazon. Ayan, makita mo, di ba?
Tapos dito pala, makita mo na may mga apply to sell, select condition, yan. Pag-uusapan natin yan sa ibang video, yung ungating na yan, okay? Pero just know for now na pag apply to sell siya is gated ka. Okay? O kaya pag not available or, you know, do not qualify, parang ganun yung makikita mo. So, hindi ka pwedeng magbenta, okay? Gated pa siya. Pag-uusapan natin yung ungating na yan sa ibang video, okay? Huwag kayong mag-alala, darating tayo doon. Pero yan muna, okay? Tapos, balik tayo, okay? Tapos, pwede ring by image, okay? So, kung by image, teka lang, nasa yan? Balik tayo. Yan. Pwede ring by image, so mag-upload ka ng image, kunya may picture ka ng something, tas di mo alam kung ano yon. So, pwede mo siyang i-upload, tas try ng Amazon na hanapin yung product na yun kung nasa catalog niya. Pwede ring product ID, kunyari yung UPC. So, ang UPC code ay yung mga barcode sa likod ng mga products. Kunyari, pag kumuha ka ng lata ng sardinas or cereal or kung ano man, yung mga galing grocery store kadalasan, may makita kayo na barcode. So, kunyari, itong product na to, makikita nyo na meron siyang barcode. Ito yung double-sided tape ng Ace Hardware. So, yan yung barcode na yan. Ngayon, karamihan sa mga barcode na to ay yan yung tinatawag na UPC, Universal Product Code. Pero, you know, pwede rin siya maging EAN, ISBN sa libro, or ASIN ID, parang ganon. So, iba-iba. ASIN ID actually Amazon, pero UPCN or EIN ito. Yung ISBN kasi yung barcodes ng mga libro. Useful yung ISBN search or EAN search pag nag-wholesale ka. Kasi minsan, hindi naman ibibigay sa ASIN ibibigay sa yung mga UPC. Kunyari, binigyan ka ng catalog, UPC yung makikita mo, itong code na to. So, yun yung i-enter mo rito para mahanap mo kung nasa Amazon yung product na yon. Okay? Tapos pwede rin web URL, parang maglagay ka dyan, mag-paste ka ng parang product page dyan. Pero mukhang may mga issue. Hindi ko to masyadong ginagamit, to be honest. Actually, ang pinaka ginagamit ko lang is itong keywords dahil nga ako ay online arbitrager saka wholesaler. So, yun, dito ko siya online arbitrage and wholesale focused pala. Okay, di ako yung nagbebenta, kundi tinutulungan ko yung mga nagbebenta ng ganon sa ganong strategy. Okay? So, yan, makita nyo siya dito. Okay? So, ganun lang naman mag-search. Tapos, tingnan natin dito. Okay? So, balik tayo sa catalog. Okay? Tapos, view selling applications. So, dito naman, pag nag-apply ka for ungating, so yan, makita mo, ayan, makita nyo. Diba, nag-apply siya for pesticides, Jones brand items. Makita mo yung status kung approved, or draft, ganyan. So, kung draft, pwede mong balikan, tapos i-continue mo yung application kung gusto mo. Ito, ibig sabihin na ungate ko na siya sa Jones brand, na-ungate ko na siya sa Duralactin, sa Chicrap. So, wala kang way para i-delete yan. Kasi may mga nagtatanong sa akin dati, pwede mo bang i-delete to? Walang way para i-delete yan. And bakit mo siya i-delete? Wala naman siyang super laking significance. Kundi record lang siya ng mga pina-ungate mo dati. So, yun, pag nakita mo yung mga di pa-ungate mo ulit, kunyari may 6 months na or 3 months na, parang yung mga draft mo, di-ungate mo ulit, parang ganon, di ba? Try mo ulit. So, yun lang naman yun dito. Okay, tapos makita mo yung mga filters dito na need action, approved, ganyan. So, makita mo rito, okay? Yan, di ba? Pang-filter siya. Ayan, ASIN, ganyan. So, dito, balik ulit tayo, catalog, okay? Tapos, improve listing quality. Yan ay kung nagpa-private label ka. Kasi mostly pagka hindi ikaw yung may-ari ng listing, lalo na pag kunyari online arbitrage ka and traditional wholesale. So wala kang magagawa doon sa listing, hindi mo siya pwedeng galawin. So pinakita ko lang siya ngayon pero wala siyang masyadong silbi sa atin for online arbitrage and traditional wholesale, okay? And most of ganun din, most of advanced wholesale. So 'yon. So yan po yung tungkol sa catalog. So again, this is just online arbitrage focused. Kaya hindi natin masyadong in-explore tong mga mga areas na ito. In the future siguro magagawa ako ng mga private label focused na mga videos. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Okay? So babalikan natin yan maybe in the future. Yun lang po ang tungkol dito sa Seller Central Catalog. So I hope nakatulong ito sa inyo at kung nakatulong ito sa inyo, huwag niyo pong kalimutan na mag-like nitong video na to at mag-subscribe kayo para makita nyo yung mga future videos ko and panoorin nyo rin yung mga past videos ko kasi marami kayong matututunan, okay? And kung meron kayong tanong or request ng content, huwag niyo kalimutang ilagay sa comment sa ibaba para magawan ko yun ng video in the future, di ba? Masagot ko yung tanong ninyo.
Tapos nag-offer din pala ako ng mga services para makatulong sa mga aspiring na Amazon seller. Either hindi pa kayo seller or seller na kayo tapos kailangan niya ng tulong. So lalo na product research, ganyan. So tingnan niyo po yung mga links ko sa description. Okay, makikita niyo dyan. And then wag niyo rin kalimutan na sumali dun sa group. Nandyan din sa baba yung link. So dun sa group ay for now gagawa ako ng weekly live stream para masagot yung mga tanong ng mga nag-join sa group. So marami pa tayong ilalagay dun sa group na yan. So mag-join po kayo, okay? So yun lang po, and maraming salamat. Si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye.